Masaya si Aryan habang hawak niya ang makapal na wallet. Nang buksan niya yon, biglang nalukot ang kanyang muka. Ano ba naman yan? Akala ko maraming pera kasi makapal. Puro resibo lang naman pala. Reklamo niya habang hinahalongkat ang wallet. Mabuti na lang at may 3,000 rin siyang nakuha. Isinuksok niya yun sa kanyang bulsa bago nagpa siyang umuwi. May maipapakain na siya sa 3 niyang anak. Hoy, andyan na si Aryan. Itago niya ng mga wallet niyo at baka bigla niya dukutin. Sigaw ng isang tsismosa nang makita siya. Huwag kang mag-alala, Aling Puring. Hindi kita dudukutan kasi wala ka namang wallet. Mas mahirap ka pa kaysa sa daga. At least ako, marangal ang trabaho ko. Ikaw, habang buhay ka na lang magiging mandurukot, salot sa lipunan. Walang nagtatanong. Diyan ka na nga, proud tsismosa. Naiinis siya sa tuwing tinatawag siyang salot sa lipunan. Kahit tama naman ang mga ito. Anong magagawa niya? Pagiging mandurukot ang kinalakihan niyang trabaho. Yun ang bumubuhay sa kanya at sa mga anak niya. Muling naglakad si Aryan at hindi na pinansin ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay niya. Nang makarating sa maliit na bahay, doon niya nabungaran ng 3 niyang anak na sina Thunder, Light at Storm. Mama! Masayang sigaw ni Light nang makita siya. Ito ang pangalawa niyang anak. Mga anak, kamusta? Ayos lang po, Mama. Nagpunta po pala dito si Tito Edgar kanina. Saad naman ang panganay niyang anak na si Thunder. Oo nga po, Mama. Sabi niya, iprito ka raw namin mamaya. Sagot ni Storm, ang bunso sa 3 magkakapatid. Ha? Prito? Anong iprito? Di naman ako isda o karne para prituhin. Prito nga ba yun? Kuya Thunder at Kuya Light, iprito daw natin si Mama, di ba? Reto kasi, Storm, hindi prito. Pagtatama ni Thunder. Napahawak na lang siya sa kanyang noo dahil sa sinabi ni Storm. 5 taon na mga anak niya. Tuwid na magsalita si Thunder at Light, ngunit si Storm nabubulol pa kung minsan. Hay nako, Storm. Ano sinabi niyo kay Edgar? Sabi ko po umalis. Bago ko pa ilabas itak ko. Bawal ka po ligawan, Mama. Bata ka pa. Saad ni Light. Totoo yan, Mama. Iitakin daw ni Kuya Light Tito Edgar kapag di umalis. Singit naman ni Storm. Ilalabas ko ang katana ko. Kapag nagpatuloy pa siyang pumunta dito, ayaw ko siya para sa'yo, Mama. Banda kaya siya. Saad naman ni Thunder. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa sinabi ng kanyang mga anak. Ang babata pa ng mga ito pero kung ano-ano nang sinasabi. Hindi niya tuloy alam kung kanino nagmana ang mga ito. Masungit siya at mataray pero hindi naman siya makulit at puro kalokohan ang nasa isip. Mga anak, kaibigan lang ni Mama, si Tito Edgar niyo. Tigilan niyo na nga siya. Ano palang gusto niyong ulam, magluluto ako. Chicken na daw ba, Mama? Sigaw ni Storm. Tumango siya at tumungo sa kusina. Pinabayaan niya lang muna maglaro ang mga bata sa sala. Hindi naman mawawala ang mga ito dahil may harang ang kanilang pintuan. 20 anyos siya nang mawala ng magulang dahil sa isang aksidente. Magmula noon, mag-isa niya nang binuhay ang sarili. Nang nasa huling taon na siya sa koleyo, nahila siya ng barkada na sumali sa isang fraternity. At dahil doon, nabuntis siya. Hindi niya alam kung sino ang ama ng mga anak niya dahil nakapiring siya ng gabing may nangyari sa kanila ng ama ng mga anak niya. Tandang-tanda niya pa noon. Pinapili siya kung ipapadel o isang gabi sa leader ng fraternity. At dahil ayaw niya masaktan, mas pinili niya ang isang gabi sa leader. Pagkatapos ng 9 na buwan, hello babies ang nangyari sa kanya. Hindi niya naman kasi aakalain na may mabubuo pala sa kanyang sinapupunan. Hindi na nga rin siya tumuloy sa fraternity na yun pagkatapos na nangyari. Mama, si Kuya Light kinupit buhok ko. Rinig niyang sigaw ni Storm. Agad niyang binitiwan ng kutsilyo na hawak at dali-daling pumunta sa sala. Nakita niya roon ang masayang mukha ni Storm at Light. Light, ba't mo naman ginupit ang buhok ni Storm? Mama, hindi po kaya. Wala nga po tayong gunting dito sa bahay, paano ko gugupitin ang buhok niya?
Katwiran ni Light. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Bigla siyang napaisip. Tama nga naman ang anak niya. Wala silang gunting. Storm! It's a prank, Mama. Ideya po yan ni Kuya Light. Sinunod ko lang po siya. Sorry, Mama. Luto ka na po ulit. Humahagik-gik na wika ni Storm. Puro ka talaga biro, Storm. Kita mo na nga nagluluto si Mama eh. Punta ka na po ulit sa kusina, Mama. Ako na pong bahala kay Storm. Saad naman ni Thunder. Muli niyang nahawakan ang kanyang sintido. Masyado talagang maloko ang bunso niyang anak. Totoo nga na hindi porke kambal, pareho na ang ugali. Si Thunder na panganay, seryoso lang, at madalas na itinatama ang mga kapatid. Ito ang katuwang niya sa mga anak niya, kahit na bata pa ito. Si Light, na pangalawa, puro kalokohan ang nasa isip. Mahilig itong magbiro, at kahit bata pa, babaero na. At ang bunso niyang anak na si Storm, sweet ito at palaging malambing. Yan nga lang, madaling mauto, kaya palaging isinasama ni Light sa mga kalokohan. Ewan ko sa inyo, siya nga pala lalabas tayo bukas. Saan po tayo pupunta, Mama? Tanong ni Storm. Mamimili tayo ng gamit nyo. Sa Lunes pasukan nyo na pero wala pa rin kayong gamit. May pera naman ako dito kaya makakabili tayo ng gamit. Tumangutang-ulang ang mga bata, kaya dumiretso na siya sa kusina. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto at nang matapos, agad niya na ring pinakain ang mga bata at pinatulog. Kinabukasan, lumabas nga sila tulad ng kanyang sinabi. Kita niya ang saya sa mukha ng mga anak nang makapasok sa mall. Dami naman pong tao dito, Mama. Dito rin po ba sila natutulog? Bakit walang kama? Sa sahig po ba sila nakahiga? Paano kung pasukin ng lamig ang katawan nila? Kawawa naman sila kung ganun. Nakasimangot na sa Storm. Anak, mall ang tawag dito. Hindi sila dito natutulog. Tara na, sa Tita Glyza nyo. Kita niya ang pagsimangot ni Storm, ngunit hindi niya nalang pinansin. Ito rin kasi ang unang beses na dinala niya ang triplets sa mall. Aryan, I miss you! Ngumiti siya nang makita ang kaibigan na si Glyza. Nagpasama siya sa kaibigan na mamili ng gamit. Glyza, hello mga bibi! Cute niya talaga. Mana kayo kay Ninang Glyza, pakurot nga. Saad ni Glyza nang makalapit sila dito. Isa-isa niyang kinurot ang pisngi ng triplets at wala namang magawa mga ito dahil ninang nila si Glyza. Tama ka na, Ninang. Masakit na po eh. Reklamo ni Storm. Sorry na, Baby Storm. Cute nyo kasi talaga. Gumawa ka na rin kasi ng sayo. Hindi yung akin ang pinagdidiskitahan mo. Ew, no need na Aryan, no? Nandiyan naman ang triplets. Tara na nga. Umirap siya at sumunod sa kaibigan. Ilang oras silang nag-ikot-ikot sa mall at kung ano-ano ang mga pinamili. Okay lang naman sa kanya yun dahil medyo malaki ang dala niyang pera. At oo, galing yun sa nakaw. Alam niyang masama ang ginagawa niya. Pero ang dinudukutan niya lang naman ay ang mga taong mayayaman. Madalas sa mga bar siya nandudukot at tinutuon niyang gabi. Ilang beses na niyang sinubukan na tigilan ng gawaing yon, ngunit hindi niya magawa. Ang pandurukot na kasi ang bumuhay sa kanila mag-iina. Aryan, balita ko may bagong general sa presinto. Paano kung mahuli ka? Narinig ko matinik daw yung general na yon at walang sinasanto. May pagkabahalas sa boses ni Glyza habang sinasabi yon ngunit wala siyang pakialam. Kaya ko, Glyza. Huwag kang mag-alala sa akin. Lulusutan ko yan sila. At mag-iingat naman ako. Kahit na. Sabi ko naman kasi sa'yo na tigilan mo na yung ginagawa mo, diba? Baka yan pa ikapahamak mo. Doon ka na lang sa bar magtrabaho. Ayoko, Glyza. Ano, magbebenta ako ng katawan ko? Hindi, loka talaga to. Sabihin mo lang, ipapasok kitang waitress. Malaki ang tip doon, kaya hindi na kayo gugutumin ng triplets. Bigla siyang napaisip sa sinabi ng kaibigan. Ilang beses na siya nitong niyayaya, ngunit ngayon niya lang naisip. Kung magiging waitress siya sa bar, mas magiging madali para sa kanya ang mandukot. O sige, payag na ako. Mabuti naman, umamayang gabi pumunta ka sa bar. Ipapakilala kita sa amo ko masungit.
Tumangutango siya at pinagbasta ng mga anak niyang naglalaro. Ilang oras pang itinagal nila doon bago nagpa siyang umuwi. Mama, aalis ka na naman po. Si Ate Rica na naman ang kasama namin dito. Litong tanong ni Light. Oo anak, kailangan kasi ng mama na magtrabaho, kaya kailangan niyo maiwan dito. Mama, ayaw ko si Ate Ricang magbantay sa amin. Reklamo pa ni Light. Ha? Bakit? Sinasaktan ba kayo ni Ate Rica? Hindi naman po, Mama. Ang lakas po kasing humilik ni Ate Rica eh. Ubos na po ang packing tape ko, kakatapal sa bibig ni Ate Rica. Anak, ba't mo yung ginagawa kay Ate Rica mo? Ingay niya po kasi, Mama. Hirap kami matulog ni Storm. Napahilot siya sa kanyang sentido sa sinabi ni Light. Hindi na naman nagrereklamo sa kanya si Rica, kaya akala niya ayos na nga lahat. Si Rica ay kapitbahay niya na nagbabantay sa kanyang mga anak sa tuwing may ginagawa siya. Inasikaso niya muna ang mga bata at pinatulog. Sinabihan niya rin si Rica at humingi dito ng tawad. Pasado 11:00 nang makarating siya ng bar. Maraming tao at ang iba naglalampungan pa. Aryan, halika dito. Kanina pa kita hinihintay pati ng amo ko masungit. Salubong ni Glyza. Tumawa siya at agad sumunod sa kaibigan. Pumunta sila sa isang opisina at doon nga niya nakita ang boss ni Glyza. Gwapo ito, ngunit mukhang masungit. Boss, nandito na po si Aryan. Saad ni Glyza. She's your friend? Tanong ng lalaki. Opo. Okay, dahil kaibigan mo naman siya, sige. Tatanggapin ko siya dito sa bar ko. Pwede ka na magsimula ngayon. Tumangutango siya at nilingon si Glyza na nakangiti sa kanya. Tara na Aryan, kukuha tayo ng uniform mo. Huwag kang mag-alala, libre lang naman yun. Agad siyang hinila ni Glyza sa isa pang room. May hinalungkat ito sa cabinet at inabot sa kanya ang isang supot. Teka, ba't ang ikli? Pasensya na Aryan, yan na lang kasi ang last stock eh. At baka sa sunod na taon pa ulit ang dating ng panibagong stock. Hayaan mo na, for sure naman bagay sa yung uniform namin. Nakasimangot siya at pumunta sa CR upang magbihis. Tama nga ang hinala niya. Masyadong maikli ang palda na suot niya at konti na lang makikitaan na siya. Hayan, bagay na bagay sa'yo, tara na. Nag-uumpisa na ulit dumami ang mga tao. Agad na ring lumabas ng kwarto at nagsimula na silang magtrabaho. Tulad ng dating ginagawa, puro mayayaman lang ang dinudukutan niya. May mga nagbibigay rin sa kanya ng tip. Here's your drink, sir. Enjoy! Ngumiti siya at pasimpleng kinuha ang wallet ng lalaki sa bulsa nito. Guwapo ang lalaking ninakawan niya at kanina pa siya tinititigan. Ramdam niya ang pagkailang sa titig ng lalaki ngunit kailangan niyang gawin ang trabaho. Ang lalaking yon, ang huli niyang dinukutan ng gabing yon dahil naging abala na siya sa trabaho. Pagkatapos, agad din naman siyang umuwi at natulog. Mama, gising na! Boses ni Storm ang gumising sa kanya. Dahan-dahan namang iminulat niya ang mga mata at doon, nabungaran niya ang nakangiting muka ng anak niya. Good morning, Storm. Walang good sa morning, Mama. Ang aga-aga, pero sermon agad ni Kuya Thunder ang narinig ko. Nakasimangot na saad ni Storm. Napatawa siya dahil sa sinabi ng bata. Mukhang naninermo na naman ang panganay niyang anak. Bakit naman kasi kinulit mo ang Kuya Thunder mo? Kaya yan, sinermonan ka. Hindi kaya, Mama. Sinunod ko lang naman ang utos sa akin ni Kuya Light eh. Huwag mo kasing ginagalit si Kuya Thunder mo, Storm. Tara na sa kusina at pagluluto ko kayo. Binuhat niya si Storm at sabay silang pumunta sa kusina at doon nga, nadatnan niya si Thunder na naghuhugas ng muka. Thunder. Mama, si Light at Storm pinagtripan na naman ako. Agad na sumbong nito dahil meron itong permanent markers sa muka at nagmukhang pusa ang anak niya. Gusto niyang matawa pero pinigilan niya na lang. Mama, cute naman po, diba? Mukha siyang pusa. Gusto ko ng pusa pero ayaw ni Kuya Thunder, kaya siya na lang gagawin kong pusa. Saad ni Storm, nabuhat niya pa rin. Storm,
Tao ako, hindi pusa. Lagot talaga sa akin si Light mamaya pagkarating niya dito. Saan kaya galing ang permanent marker mo, ha? Napailing na lang siya sa dalawa niyang anak. Hindi talaga mabubuo ang kanyang umaga nang hindi naririnig ang pag-aaway ng mga bata. Nasaan nga pala si Light? Nasa labas po. Tumakbo siya kanina nang magising si Kuya Thunder. Ibinaba niya na si Storm at tinulungan na punasan ang mukha ni Thunder. Pahirapan pa siyang tanggalin ang permanent marker sa mukha ni Thunder habang tumatawa sa gilid si Storm. Cute mong pusa, kuya. Papangalanan kitang Meow Meow o kaya naman Ming Ming. Nang matapos linisan si Thunder, agad siyang nagluto ng agahan. May natira silang kanin mula kagabi, kaya isinangag niya na lang yon bago nagisa ng corned beef. Mama, andito na po ako. May dala akong hotdog. Sigaw ni Light mula sa pinto. Kanino galing ang hotdog mo, Light? Diyan lang po sa kanto, Mama. May nakita po kasi akong chicks, kaya kinindatan ko siya. Tapos bigla niya akong tinawag. Binigyan niya po ako hotdog. Bilang kapalit, kinis ko siya sa pisngi. Sagot ni Light. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa sinabi nito. Hindi lang pasaway at maloko ang kanyang anak. Babaero talaga ito sa murang edad pa lang. Halos lahat na lang kasi ng kababaihan sa lugar nila, nahalikan na ni Light sa pisngi. Light, sa susunod huwag kang tumanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Pero Mama, sayang po ang grasya. Dapat di tinatanggihan ng grasya, di ba? Mas sayang ka, Light. Kung ikaw mawawala sa amin, paano kung kidnapin ka dahil tanggap ka ng pagkain mula sa ibang tao? E di dadalhin ko po yung itak ko para hindi nila ako kidnapin. Ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata at kinalma ang sarili. Lahat na lang talaga nasasabihin niya. May maisasagot si Light. Ewan ko sa'yo, anak. Maupo ka na nga lang dyan para makapagsimula na tayo na agahan. Huwag mong kakainin yung hotdog, ha. Bibilan ko na lang kay mamaya. Pagkatapos niyang pakainin ng triplets, dumiretso sa park. Tahimik lang siya nagmamasid habang naghahanap ng target. Hanggang sa nakita niya roon ang lalaking kagabi ay dinukutan niya. Aaminin niya sobrang gwapo nito. Ay, pogi talaga ng lalaking to. Sayang nga lang. Hindi niya naramdaman na dinukutan ko siya kagabi. Kapag kaya dinukutan ko siya ulit, mararamdaman niya na ngayon? Nagkibit balikat siya at lumapit sa pwesto nito. At tulad ng dati niyang ginawa, kunwari, mabubunggo niya ito. Mabuti na lang at may kausap itong lalaki. Aray! Hey miss, are you okay? Nag-aalalang tanong ng lalaki at hinawakan ng kanyang balikat. Oo! Sinuri pa ng lalaki ang kanyang katawan. Ngunit ang kamay niya pumunta sa bulsa nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang wallet nito at nagmamadaling umalis. Hindi na siya nagpaalam sa lalaki. Ilang beses niya pang narinig ang pagtawag dito sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Kinabukasan muli niya nakita ang lalaki sa park. Lumingon ito sa kanya at kumunot ang noo. Tatakbo na sana siya, ngunit madaling nahawakan ng lalaki ang kanyang braso. Aray ko, ano ba? Ba't mo ba ako hinahawakan? Nasa na wallet ko? Malay ko, mukha ba akong hanapan ng nawawalang wallet? Come on, miss, huwag ka na magmaang-maangan. Ibigay mo na lang ang wallet ko. Hindi ko nga kasi alam. Ba't ba ang kulit mo? Doon ka nga sa far away, panira ka ng araw? Bakit ba kasi? Hindi mo na lang ibigay ang wallet ko. Alam kong ikaw ang kumuha ng wallet ko. O baka naman gusto mo magtawag pa ako ng pulis at ipahuli kita. Umirap siya at kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. Kung ganito makulit ang lalaki ay talagang maisa sa uli niya ang wallet. Hindi niya pa naman yun nabubuksan dahil naging abala siya sa kambal at pumasok sa trabaho. Oo na, ang kulit mo. Sundan mo ako. Kahit na naglalakad, nakahawak pa rin sa kanya ang lalaki. Hanggang sa unti-unti itong bumaba sa kanyang kamay na para bang magka-holding hands na silang dalawa. Hoy, ba't ganyan ang hawak mo sa kamay ko? Sinisigurado ko lang na hindi mo ako tatakasan. Anong pangalan mo? Aryan. I'm Clyde. Di ko tinatanong. Ay, sungit. Hindi niya na ito pinansin hanggang sa makarating sila ng kanyang bahay. Nadatnan niya ron ang 3 anak na naglalaro. Kapag umaga, walang bantay ang mga ito dahil agad din naman siyang bumabalik kapag nakadukot na siya ng 1 wallet o 2 wallet sa isang araw. Isa pa, responsableng kapatid si Thunder kaya hindi napapahamak ang mga ito.
Mama, sino po siya? Siya po ang papa namin? Pogi niya tulad ko. Sigaw ni Light nang makita sila. Mama, siya po si Papa? May dala po ba siyang Barbie? Tanong naman ni Storm. Hi, Papa. Sigaw ni Thunder. Mga anak, ano ba yung sinasabi nyo? Hindi siya ang papa nyo? Maupo ka na lang dyan, Clyde. Pasensya ka na sa mga anak ko. Sabik lang yung mga anak ko. Tumango ang lalaki at umupo sa bakanting upuan. Dali-daling lumapit ang mga bata sa lalaki at kumandong pa si Storm. Hindi niya nalang pinansin pa ang mga ito at dumiretso sa kanyang kwarto. Hinanap niya ang wallet ng lalaki at nang makita agad din siyang lumabas. Ito na ang wallet mo, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis at idemanda ka ng trespassing. Masungit niyang saad. Inirapan siya ng lalaki at binuklat ang wallet. Wala siyang idea kung ano ang naroon dahil hindi niya pa ito natitignan. At gano'n na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya ang isang tsapa. Teka, pulis ka? Gulat niyang tanong. Obviously, miss. Dapat na ba kitang hulihin dahil sa ginawa mong pagdukot sa akin? Nakangising tanong ng lalaki. Wow! Pulis ka po? Pwede mo bang hulihin si Kuya Light? Palagi niya kasing ginugulo ang buhok ko. Isa po siyang kriminal. Nakangusong saad ni Storm. Storm! Sigaw niya. Huwag mo po akong hulihin, mamang pulis. Kuya Thunder naman po kasi lagi masyado siyang seryoso sa buhay. Ayaw niyang gumagawa ko ng kalokohan. Siya ang totoong kriminal. Singit naman ni Light. Napahawak siya sa kanyang sentido dahil sa mga sinabi ng bata. Hindi niya alam kung paano pipigilan ng mga ito. Thunder, ipasok mo muna mga kapatid mo sa loob. Hindi umimik si Thunder. Ngunit agad din namang sinunod ang kanyang utos. Nang wala na ang tatlo, nilingon niya ang lalaki. Pasensya na sa mga sinabi ng anak ko puro talaga sila kalokohan. Na, it's okay. So ano gagawin natin sa'yo? Clyde, baka naman pwedeng palampasin mo na lang ako. Kita mo naman 3 bibig ang pinapakain ko. Wala akong alam na iba pang trabaho. Ito na rin ang kinalakihan ko. But I saw you at the bar. Waitress ka dun, di ba? Tuwing gabi lang naman ako nandun. Siyempre, kailangan ko pa na ibang racket. Sige na, Clyde, palampasin mo na ako. At saka, binalik ko na rin naman ang wallet mo eh. Paano ang iba mo pang ninakawan? Eh di salamat sa biyaya nila. Kita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki. Para niya nakikita doon ang mukha ng kanyang anak na si Thunder kapag nai-stress sa mga kapatid. Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip, ngunit alam niyang hindi tama dahil hindi naman si Clyde ang ama ng mga anak niya. Malabong mangyari yon. Fine, palalampasin ko tong ginawa mo sa akin. Pero sa susunod na gawin mo pa to, sa presinto ang bagsak mo. Ngumisi siya at tumango-tango. Gagawin ko pa rin pero hindi na ako magpapahuli sa'yo. Aniya sa kanyang isipan. Natatawa pa siya sa kanyang naiisip at para na siyang nababaliw. Salamat Sir Clyde, hulog ka ng langit. Aniya at nagbaw. Stop that woman, mauna na ako. Muli siyang tumango at hinatid ang lalaki sa pintuan. Kita niya pa ang pagdungaw ng mga tsismosa at paniguradong kinabukasan. Siya na naman ang topic ng mga ito. Pero wala siyang pakialam. Hindi naman ang mga tsismosa nagpapakain sa kanya. Kinabukasan, isinama niya ang 3 bata sa park. Balak niya ipasyal ang mga ito bago magpasukan. At may pera pa naman siya natitira para sa panggalan nila mag-iina. Mama, ba't po tayo nandito ngayon? Tanong ni Light. May pasok na kasi kayo bukas kaya papasyal ko muna kayo. Sige na, pwede kayo maglaro. Thunder, bantayan mo ang 2 mong kapatid. Tumango si Thunder bago tumakbo. Kita niya ang masayang mukha ng kanyang mga anak. Bihira lang kasi silang mamasyal dahil abala siya sa trabaho. Wala rin siyang balak mandukot ngayon at nasa 3 lang ang focus niya. Hey, what are you doing here? Mandurukot ka na naman Kunot toon niyang tinignan ng lalaki nagsalita sa kanyang likuran at doon niya nakita si Clyde. Naka-uniforme ito at parang nagro-ronda. Kapal naman ang mukha mo, sir. Nandito lang naman ako para ipasyal yung mga anak ko At saka ikaw, ano ginagawa mo dito? Manghuhuli ng mga kagaya mong salot sa lipunan. Grabe ka naman, magsalita Clyde. Pagtatrabaho rin kaya ginagawa namin. Hindi mo ba alam na doon kami nabubuhay? Doon niyo binubuhay ang sarili niyo.
Pero paano naman ang mga taong dinudukutan nyo? May mga pamilya rin silang binubuhay. Daldal mo, dyan ka na nga. Inirapan niya ang lalaki at naglakad papunta sa direksyon ng mga bata. Wala siyang pakialam kung gano'n ang ginawa niya kay Clyde. Hindi siya natatakot kahit na pulis pa ito. Mama, si Mama ang pulis? Nagtatakang tanong ni Light habang nakatingin sa kanyang likod. Sumunod pala sa kanya si Clyde, pero ano bang pakialam niya? Hey kid! Nakangiting bati ni Clyde kay Light at bahagyang ginulo ang buhok nito. Sir, wag niyo pong guluhin ang buhok ko. Pang-akit ko yan sa mga babae. Nakangusong saad ni Light. Ano bang ginagawa mo dito? Ba't mo ako sinusundan? Crush mo ba ako? Masungit niyang tanong. What if crush kita? Anong gagawin mo? Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa sinabi ng lalaki. Nakangisi pa ito. Alam niya naman na nagbibiro lang ito at nais siyang inisin, ngunit hindi niya maiwasang mamula. Di crush mo ako. Pakialam ko naman sa'yo. Doon ka sa far away. Bawal mga pangit dito. Shoo! Shoo! Aryan, I'm not a dog. Bahala ka dyan. Makikipaglaro na lang ako sa mga anak mo. Bye, crush. Malokong saad ni Clyde. Napanganga siya sa sinabi ng lalaki. Akala niya, seryosong tao ito, ngunit hindi pala. Para tuloy niyang nakikita sa lalaki ang kalokohan ni Light. Ano ba, Aryan? Hindi siya ang ama ng mga anak mo. Malabong patulan ka ng lalaking yan. Pagkausap niya sa sarili. Muli niyang tinignan ng mga anak na kasalukuyang nakikipaglaro kay Clyde. Kahapon na nagkakilala ang mga ito, ngunit mukhang close na agad. Mama, kain tayo fishball. Nakangusong saad ni Storm habang hinihila ang kanyang damit. Binuhat niya si Storm at pumunta sila sa isang stall. Kita niya ang pagtakbo ni Light at Thunder sa kanilang direksyon kasama si Clyde. Mama, gusto ko fishball at kwek-kwek. Saad ni Light nang makalapit sa kanila. Kikiam at fried isaw po sa akin, Mama. Saad naman ni Thunder. Squid ball sa akin, Mama. Wika naman ni Storm. Inisa-isa niya ang mga request ng bata at nang matapos ay pagkain niya naman ang kinuha. Papa Clyde, squid ball po gusto mo? Tanong ni Storm sa lalaki. Kumunot ang kanyang noo dahil sa naging tawag ni Storm kay Clyde. Rinig niya naman na mahinang pagtawa ni Clyde at parang wala lang dito ang ginawang pagtawag ni Storm. Sorry baby, may allergy kasi ako sa squid ball kaya bawal ako dyan. Saad ni Clyde. Talaga po, pareho po kayo ni na Kuya Thunder at Kuya Light. May allergy din sila sa squid. Bibong saad ni Storm. What a coincidence. Ganon talaga kapag mga pogi, may allergy sa squid, di ba po, Papa? Tanong ni Light habang kumakain ng fishball. Yes, Light. Pogi tayo ni Thunder, kaya tayo may allergy sa squid. Pagsang-ayon ni Clyde. Inikutan niya ng mga mata ang lalaki dahil sa sinabi nito. Talagang pumapatol ito sa kalokohan ng kanyang mga anak. Wala ka bang duty ngayon? Naka-uniform ka pa man din. Aryan, kahit nakikipaglaro ako sa mga anak mo, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko. Nagbabantay pa rin ako dito sa park. Nakamasid ako sa paligid. Di ikaw na magaling. Talaga, magaling ako. Magaling na magaling. Hindi niya na lang pinansin si Clyde at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos, muling naglaro ang tatlong bata at hapon na nang makauwi sila. Agad din naman silang nagpahinga at nagluto siya ng hapunan. Kinabukasan, inagahan niya ang pagising dahil unang araw ng 3 sa paaralan. Inihanda niya ang mga gamit ng mga ito at isa-isang ginising upang maligo. Mama, marami po ba ako makakalaro doon? Tanong ni Storm habang sinusuklayan niya ang buhok nito. Oo naman, nak. May mga magiging kaibigan ka rin doon. Basta huwag ka lalayo sa mga kuya mo, ha? Baka may kumuha sa'yo. Wala na akong cute na Storm dito sa bahay kapag kinuha ka sa akin. Mama, hindi naman po ako sasama kung sakaling may kukuha sa akin. Hindi pa po sila nakakalapit sa akin. Paniguradong nailabas na po ni Kuya Thunder at Kuya Light yung itak nila. Diyos ko naman anak, kukunin ko na talaga yung itak sa mga kuya mo. Hindi yun pwedeng dalhin sa school. Kita naman niya ang pagsimangot ni Storm,
ngunit hindi naman umimik. Nang matapos niya suklayan ng bata, sakto namang natapos sina Thunder at Light sa pagligo. Paring Thunder, maghahanap ako kaagad ng chicks doon mamaya sa school. Sama ka? Tanong ni Light. Ayoko. Masungit na sagot ni Thunder. Bahala ka. Mamaya pag uwi natin, may girlfriend na ako, 3. Di kita bibigyan. Light, ano ba yung sinasabi mo? Girlfriend ka agad? Hindi mo pa nga may ayos na suot yung brief mo? Magtigil ka dyan ha? Humagikik si Storm dahil sa sinabi niya. Pagkatapos masaya silang kumain at nang matapos agad na lumabas. Ngunit mukha ni Clyde ang kanya nabungaran. O Clyde, anong ginagawa mo dito? Good morning din, Arian. Nandito ako para ihatid ang 3 sa school. Nagtataka niyang tinignan ng 3 bata na pawang nakangiti lang sa kanya. Mama, sinabihan ko po kasi si Papa na siya maghatid sa amin sa school. Saad ni Light. Teka, kahapon ko pa kayo napapansin ha? Ba't Papa ang tawag niyo sa kanya? Wala po kasi kaming Papa, Mama. Payag naman po siya kaya tinawag na po namin siyang Papa. Sagot ni Thunder na tinanguan pa ni Storm at Light. Napailing siya sa sinabi ng bata. Masyado na talagang sabik ang 3 bata sa ama, ngunit anong magagawa niya? Gayong pati siya hindi rin kilala ang ama ng mga ito. Tara na, may duty pa ako. Yaya ni Clyde. Naging ganoon ang daily routine nilang lahat. Kada umaga, mukha ni Clyde ang bubungad sa kanilang pinto at kapag wala naman tong duty, ito na rin ang nagbabantay sa mga bata. Kulang na nga lang, ilipat na ni Clyde ang mga damit nito sa kanilang bahay. Patuloy pa rin siya sa pandurukot ngunit ginagawa niya lang yon kapag waitress siya sa bar. Gabi na siya nandudukot para hindi siya mahuli ni Clyde. Mahirap na, baka mahuli pa siya ng lalaki. Di kulong siya kapag nagkataon. Nandito ka na naman? Sabado na, Clyde. Walang pasok ang mga bata. Halos 3 buwan ka nang pumaparito. Idala mo na rin kaya mga gamit mo dito, no? Naiya ka pa talaga eh. Good idea. Bukas magdadala na ako ng damit dito. Para hindi na ako pabalik-balik sa penthouse ko. At saka, hinahanap ako ni Thunder. Magpapatulong daw siya sa akin. Isa pa, hindi mo ba ako na-miss? At ba't naman kita mamimiss, Aber? Sino ka ba? Sino ako? Ako lang naman ang pulis na huhuli sa matigas mong puso. At sisiguraduhin kong makukulong ko yung puso mo habang buhay. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso dahil sa sinabi ng lalaki. Masyado talagang mabulaklak ang bibig nito. Aaminin niyang may nararamdaman na siya dito. Pero hindi niya ito ipapakita. Dahil natatakot siya. Ano ba yung sinasabi mo? Pumasok ka na nga. Pagpipiestahan ka na naman ng mga chismosa kong kapitbahay. Ngumisi ang lalaki at pasimpleng hinalikan ng kanyang pisngi. Good morning kiss ko muna, crush. Hayaan mo. Sa susunod, labi mo naman ang hahagkan ko. Pisngi muna dahil di mo pa naman ako sinasagot. Bakit? Naliligaw ka ba? Kung sakali ba manligaw ako sa'yo, sasagutin mo ako? Asa ka? Diyan ka na nga. Nakasimangot siyang pumasok sa loob ng bahay at padabog na naupo sa bangko. Rinig niya pa ang malakas na pagtawa ni Clyde, ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Papa! Sabay na sigaw ni Light at Storm. Hindi niya alam kung nasan si Thunder dahil kanina pa ito nawawala. Hindi naman siya nag-aalala dahil matalino ang panganay niyang anak. Hi kids! Ano pong ginagawa mo dito, Papa? Nagtatakang tanong ni Storm. Nag-text sa akin si Thunder kanina. Gusto niya magpaturo sa akin. May cellphone na kasi ang 3 niyang anak. Meron din naman siya at nagtataka siya kung kanino nang galing ang load ng 3 bata. Si Kuya Thunder po? Wala po siya rito ngayon, Papa. Sabat ni Storm. Sabay-sabay silang napalingon kay Thunder nang bigla itong pumasok sa pintuan. Seryoso lang ang bata at parang may mabigat na problemang dinadala. Thunder, saan ka nagpunta? At ba't ganyan na itsura mo? Mama, wag ka pong magulo. May report po kami bukas. May 3 quiz, 2 project. Malapit ng final exam kaya kailangan ko mag-review. I'm tired, Ma. Ano ba naman yung sinasabi mo, Thunder? Diyos ko naman, anak. Daycare ka pa lang. Saway niya. Joke lang po, Mama. Diyan lang po ako galing sa kapitbahay. Naglaro kami ng lupa ni Totoy. Papa, andyan ka na po pala.
Napahawak siya sa kanyang sentido at napahilot doon dahil sa naging sagot ni Thunder. Akala niya si Light lang ang maloko, pati rin pala ang panganay niyang anak. Yes, buddy, tara na, mag-aaral na tayo. Teka, anong pag-aaralan niyo? Gusto ko rin po kasing maging pulis katulad ni Papa, Mama, kaya po magpapaturo ako sa kanya paano mag-solve ng mga kaso, manghuhuli ako ng mga kriminal. Seryosong sagot ni Thunder. Nakanganga niyang sinundan ng tingin si Clyde at Thunder na papasok sa kwarto. Hindi niya lubos maisip na sa edad ni Thunder, gusto na nitong mag-solve ng mga kaso. Masyado pa itong bata, ngunit kung ano man ang gusto ng kanyang anak, susuportahan niya. Hanggang sa gumabi, naroon pa rin si Clyde sa kanyang bahay. Day off nito, kaya wala muna siyang trabaho. Mama, matutulog po rito si Papa ha? Di pwede nak, baka may trabaho siya bukas. Wala akong trabaho bukas, pwede ako matulog dito. At saan ka naman matutulog? 2 lang kwarto dito. Kwarto ni na Thunderlight at Storm, at kwarto ko. Eh di sa kwarto mo ako matutulog, problema ba yun? Yay, gagawa silang baby! Sigaw ni Light. Light, saan mo natutunan yan ha? Ba't mo yan alam? Sabi po yun ni Pedring sa akin, Mama. Kapag po ang babae at lalaki natulog sa isang kwarto, magkakaroon ng baby kinabukasan. Papa, gusto ko po yung baby brother, ha? Anak, hindi yun ganun. Kung ano-ano talagang tinuturo sa'yo ni Pedring. Lumayo ka na sa batang yun, ha? Kita niya pagmuso ni Light, ngunit hindi niya nalang pinansin. Hanggang sa matapos silang kumain, wala pa rin silang imikan. Pagkatapos niya maghugas ng pinggan, agad niyang pinatulog ang 3 bata. Ano, hindi ka pa ba uuwi? Tulog na mga bata. Aniya kay Clyde na makalabas siya ng kwarto ng mga bata. Bawal ba? Request ng mga bata na dito ako matulog sa bahay niyo eh. Malulungkot sila kapag di nila ako nakita bukas na umaga. Inirapan niya ang lalaki at hindi ito pinansin. Ramdam niya na nakasunod dito sa kanya hanggang sa makarating sa kwarto. Dito ka talaga matutulog? May upuan sa sala. Love, masyado maliit ang bangko para sa malaki kong katawan. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Tigilan mo nga ako, Clyde. Bahala ka sa buhay mo at di kita asawa. Inirapan niya ulit ang lalaki bago humiga sa kaliwang parte ng kama. Ilang sandali pa, naramdaman niya na lang ang paghiga ni Clyde. Tinalikuran niya ang lalaki at ipinikit na ang mga mata. Love, patutulog na ba tayo? Hindi ba natin pagbibigyan ng hiling ng mga bata? Gusto na nila ng baby brother. Clyde, manahimik ka nga dyan. At tigil-tigilan mo yung katatawag mo sa akin na love, ah. What? Di ko narinig. Ano nga ang tawag ko sa'yo? Love. Yes, love. Ha? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo ako, ah. Mahinang natawa si Clyde bago siya hinilas sa bewang. Inunan siya ni Clyde sa mga braso nito. Bago niya naramdaman ang munting halik sa kanyang noo. Masyado namang high blood ang love ko. Naglilihi ka na ba agad? Clyde naman. Oo na, matutulog na po, kamahalan. Akala niya, hindi siya makakatulog dahil sa yakap ni Clyde. Ngunit ilang minuto lang, inantok na siya at hindi na napigilan ng sarili na matulog sa mga bisig nito. Ngunit, bago yon, may sinabi pa si Clyde na hindi niya masyadong narinig dahil agad na siyang nakatulog. I love you, Aryan. Kinabukasan, tulala siya habang nagluluto. Iniisip niya kung anong sinabi ni Clyde ngunit hindi niya naman maalala. Mama, wala po si Papa? Umuwi po siya? Nagtatakang tanong ni Storm. Hindi, anak. Naroon sa kwarto ang papa niyo, baka tulog pa siya. Sige na, gisingin mo na para makakain na tayo. Tumalon-talon si Storm, kaya naghanda siya agad ng agahan. Ilang sandali pa naroon na rin si Thunder at Light. Good morning. Bati ni Clyde habang buhat si Storm. Morning. Bati niya pabalik dito. Isa-isang hinalikan ni Clyde ang mga bata at nilapitan siya. Nagtataka niyang tinignan ng lalaki ngunit hinawakan ito ang kanyang baba at unti-unti siyang hinagkan sa lapi. Good morning ulit, love. Nakangising bati ni Clyde nang pakawalan ng kanyang lapi. Papa, dito ka po natulog? Tabi po kayo ni Mama, ba't po wala pa rin akong baby brother? Nagsinungaling sa akin si Pedring. Sigaw ni Light dahilan upang matauhan siya. Umiwas siya ng tingin kay Clyde dahil nakatitig pa rin to sa kanya. Hindi niya talaga ito matagalan. Masyadong malagkit ang pagkakatitig sa kanya ng lalaki at ramdam niya ang panlalambot ng kanyang tuhod.
Sorry kid, mukhang matatagalan pa yung request mo eh. Pinapalambot ko pa kasi ang mama nyo. Pinapalambot? Ba't po? Bakal ba si mama? Baby girl, no. Balang araw maiintindihan mo rin kung ano ang sinasabi ko pero ngayon, bawal pa yun sa'yo. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo nun? Tanong naman ni Clyde at yumuko kay Storm. Opo, Papa. Walang crush hanggat di pa ako 50 years old. Magbo-boyfriend lang ako kapag 55 at 60 naman ako mag-aasawa. Good job, baby girl. Saad ni Clyde at pinisilang pisngi ni Storm. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Storm. Talagang sinabi ito ni Clyde sa anak niya? Diyos ko naman, Clyde. Senior citizen na si Storm bago mag-asawa? What? Wala namang mali sa sinabi ko 60 years old, siya mag-aasawa. Kikilatisin muna namin ni na Light at Thunder ang maliligaw dito sa baby girl namin. Baka mamaya kung sino-sino lang maging asawa niya. Magtigil ka nga, Clyde. 5 taon pa lang ang anak ko. Yeah, right. 5 taon pa lang ang anak natin, kaya dapat na silang sundan. Kung ano-ano lang talagang sinasabi mo, no? At ba't naman natin sila susundan? Tayo ba? Oo naman, tayo na. At kailan pa kita sinagot? Wala akong maalala, mister. Nag-declare ako kani-kanina lang na tayo na. Hinalikan kita, kaya dapat lang panagutan mo ko. Virgin pa kaya tong labi ko? Ikaw palang nakakahalik, kaya dapat lang na panagutan mo ko, Mrs. Feeling niya, pati si Clyde dumadagdag sa sakit ng kanyang ulo. Mali yata na nakilala niya ang lalaking to. At habang nagsasagutan silang dalawa, naging abala ang 3 bata sa pagkain. Parang walang naririnig ang mga ito dahil subo lang ng subo ng pagkain. Bahala ka nga sa buhay mo. Nagkaroon ka na yata ng hangin sa utak mo. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Bahala talaga ako. Basta magmula ngayon tayo na. Ako na magiging tatay ng mga anak mo. Nga pala, baka ilang araw ako hindi makakadalaw sa inyo May kailangan kasi kaming tutukan na kaso. Bihira lang ako makakadalaw. Ilang araw ka pong mawawala, Papa? Tanong ni Light. Baka 3 araw, kid. Delikado po ba yan, Papa? Tanong naman ni Thunder. Lahat naman ng kaso delikado, buddy. Mag-iingat ka po, Papa. Banding po tayo pagka-uwi mo. Saad ni Storm. Sure, baby girl. Pansin niya na iba-iba ang tawag ni Clyde sa kanyang mga anak. Wala namang problema yun sa kanya. At kahit nga siya nasanay na lang din kay Clyde na nariyan sa kanyang tabi at katuwang sa pag-aalaga sa mga bata. Ano pa nga bang magagawa niya? Ngayon pati ang mga bata, gustong-gusto ang lalaki. Isang linggo ang nagdaan, ngunit walang Clyde ang nagpakita. Malungkot ang 3 bata at halos araw-araw na lang siyang tinatanong kung nasan si Clyde. Hindi niya naman alam kung anong sasabihin dahil maging siya, hindi rin alam kung nasan ang lalaki. Kulang na nga lang, puntahan niya ang presinto para lang magtanong kung ano nangyari kay Clyde. Araw-araw na lang din tuloy mainit ang kanyang ulo. Aaminin niyang namimiss niya ang lalaki. Doon niya lang nalaman ang totoong nararamdaman para dito. Mahal nga niya talaga si Clyde. May himala ba? Balita ko hindi na raw nanduruko to si Arian. Saad ng isang tsismosa. Nagbabagong buhay yata, ang salot sa lipunan. Bagong buhay na talaga ako, no? Mamamatay tao na ako ngayon at uunahin ko ang mga tsismosang katulad nyo. Tabi nga, sira na nga ang araw ko. May makikita pa akong pangit sa daan. Inirapan niya ang mga tsismosa at wala siyang pakialam kung magmukha siyang mataray. Hindi niya talaga matagalan ng lumabas ng bahay dahil palagi siyang pinagchichismisan ng kanyang kapitbahay. Mama, nakapag-away ka na naman po? Sermon ni Thunder. Nakalagay pa ang maliit na kamay ni Thunder sa dibdib nito at parang tatay na naninermon sa kanya. Sa lagay nito ngayon, nagmumukha itong si Clyde kapag seryoso. Ang dami kasing chismosa dito sa lugar natin, nak. Palagi na lang akong topic nila. Huwag ka na pong makipag-away, Mama. Ani Thunder. Oo na po, Boss Thunder. Tara na nga po sa loob. Sasaraduhan natin ang pinto at aalibadbaran ako sa pagmumukha ng mga chismosang yan. Agad na silang pumasok sa loob at sinarahan niya ng pinto ang mga tao. Dumiretso sila sa sala at doon niya nakita si Light at Storm na naglalaro. Umupo na lang siya sa bangko, ngunit ilang sandali ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Ano ba naman yan? Sinundan ba ako ng mga chismosa? Kapal talaga ng mukha ng mga taong to. Galit siyang tumayo at tumiretso sa pintuan bago binuksan ang pinto.
Handa na sana siyang sigawan ito, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang kalagayan ni Clyde. May benda ito sa noo at may sugat pa ang kamay. May benda rin ito sa kaliwang braso. "Hi, love." Nakangiting bati ni Clyde. "Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan na itsura mo? Anak naman ng tipaklong, Clyde. Maayos kang umalis sa bahay ko tapos babalik kang parang mommy?" "Sorry na, love. Mamaya na ako magkukwento sa inyo. Nasaan ang mga bata?" Tinulungan niyang pumasok si Clyde sa loob na agad sinalubong ng 3 bata. "Papa, ba't po may benda ka? New style mo ba yan? Pampapogi ba yan?" "No, kid." "Hindi." Ba't po may ganyan ka? Pangit mo naman, Papa." Saad ni Thunder. "Grabe naman kayo sa akin. Di niyo ba muna ako yayakapin? Na-miss ko kayo." Sabay-sabay na niyakap ng 3 si Clyde. Siya naman, tahimik lang na nakamasid sa mga ito. Pakiramdam niya, muli siyang nakumpleto nang makita si Clyde. Dahil narito ang lalaki, baka mabalikan niya pa ang mga tsismosa at makipagtsismisan din sa mga ito. Lumipas ang maghapon at naglaro lang silang lahat. Hindi niya pa rin nakakausap si Clyde at balak niya itong kausapin kapag tulog na ang mga bata. Nang makatulog ang mga bata, agad niyang hinila si Clyde papunta sa kanyang kwarto. Kating-kati na siyang malaman kung anong nangyari sa lalaki. "Love, masyado ka naman excited na masolo ako." Biro ni Clyde sa kanya. "Tumigil ka, Clyde. Ngayon tulog ng mga bata, magpaliwanag ka sa akin. Ba't ganyan na itsura mo?" "Love, alam mo naman kung anong klaseng trabaho meron ako, di ba? Kaya normal lang na maging ganito ang itsura ko sa tuwing may operasyon kami. Nag-aalala ka ba sa akin?" "Sagutin mo na maayos ang tanong ko, Clyde Soto. Alam kong pulis ka, pero hindi ko ma-imagine na magiging ganito ang itsura mo pagkatapos ng operasyon." "I'm the general." "Ano?" "General of the police. Marahil alam mo ng pulis ako, pero hindi ang ranggo ko. Mabigat na tungkulin itong trabaho at ranggo ko. Hindi ko pwedeng basta na lang gumalaw dahil maraming kapulisan na maaaring masaktan kung sakaling magpapadalos-dalos ako sa mga desisyon ko. Hindi ko pwedeng iwan ang kapwa ko pulis kapag nagkapatayan na. Tulad nga ng sinabi ko kay Thunder, lahat ng operasyon namin delikado. Dapat maaga ako makakauwi sa inyo. Ngunit kailangan ko munang medyo pagalingin kahit papano ang sugat ko. Ayoko namang umuwi sa inyo na puro dugo na lang makikita niyo sa akin. Dahil alam ko matatakot kayo. Love, huwag ka na mag-alala pa." "Paano hindi ako mag-aalala? Gayong ganyan nga ang itsura mo." "Bakit ka nag-aalala sa akin?" "Kasi mahal kita. Nakakainis ka eh. Sabi mo 3 araw ka lang mawawala, pero dumaan na 1 linggo. Wala ka pa rin paramdam sa amin. Ni hindi ka man lang nag-text o tumawag. Paano kung patay ka na pala? Tapos wala pa kaming alam kasi walang nagtitext sa amin. Clyde, mahal kita. Ingatan mo naman ang sarili mo kung sakaling may operasyon kayo." "Mahal mo ko?" "Grabe. Sa lahat ng sinabi ko, yan lang ang narinig mo?" "Love naman. Sagutin mo na lang yung tanong ko." "Oo, mahal kita. Kaya sana sa susunod, mas magdoble ingat ka. Kasi may pamilya ka nang inuuwian. Hindi tulad doon na mag-isa ka lang." "Oo na, huwag ka na mag-alala. Nakauwi na ako. At uuwi ako sa inyo kahit anong mangyari. Kasi kayo ang buhay ko. I love you, Arian." "I love you too, Clyde." Love. Para ako hihimatayin. Para kang baliw. Baliw sa'yo. Ano ba, Clyde? Tigilan mo nga ako. Ba't ko naman titigilan ng nag-iisang Mrs. Soto? Tigilan mo ngayong katatawag sa akin ng ganyan. Hindi mo pa ako asawa ha. Magtigil ka dyan. Abat, di mo ba alam na unang pagkikita pa lang natin, nagkagusto na ako agad sa'yo? Alin? Yung sa park? Hindi. Nung sa bar. Love, sinabi ko na sa'yong general ako. Ramdam ko ang ginawa mong pagdukot sa akin nun. Hindi lang wallet ko ang kinuha mo, pati puso ko. Ang corny mo? What? Nagtatapat yung tao rito, love, oh. Totoo ang sinabi ko. Pinabayaan lang kita na dukutan ako, at kinabukasan pinabayaan pa rin kita. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko magkukross pa rin ang landas nating dalawa, at excuse ko lang ang kukunin ko ang wallet ko sa'yo para makilala kita. Aaminin ko nung una nagulat ako nang malaman ko may anak ka na. But your kids are wonderful. Akala ko, ikaw lang mamahalin ko. Pati na rin pala mga anak mo.
Aaminin niyang kinikilig siya sa mga sinasabi ng lalaki. Sino ba naman ang hindi kikiligin kayong tanggap siya ni Clyde kahit may mga anak na siya? Marami nang nagtangka naman ligaw sa kanya, ngunit hindi makalapit ang mga ito dahil sa kanyang mga anak. Nasa loob pa lang ng bakura na manliligaw niya, nasa pintuan na kaagad sina Thunder at Light at may hawak na itak. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, Clyde, ha? Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Aryan. Binuo niyo ako. Ngumiti siya at naramdaman niya na lang ang paghalik ni Clyde sa kanyang noo. Nang gabing yun, masaya siyang natulog sa bisig ni Clyde. Nagpatuloy ang kanilang relasyon. Alam na rin ng mga bata na may relasyon sila at masaya siya dahil tanggap ng mga ito kung anong namamagitan sa kanilang dalawa ni Clyde. Love? Ano ba, Clyde? Kanina ka pa nangungulit ah. Pasyal na kasi tayo. Wala mga bata o pwede tayong gumala. Wala ka bang duty ngayon? Nangungulit ka na naman sa akin. Wala, rest day ko ngayon. Kaya dapat mamasyal tayo. Rest day mo naman pala. Di dapat na magpahinga ka. May ginagawa ako, Clyde. Seriously, love? Nagbibilang ka lang naman ng langgam dyan. Ano naman? Sa ito nga ang ginagawa ko eh. Istorbo ka talaga. Di mo na siguro ako mahal, no? Mas gusto mo na magbilang ng langgam? Hindi mo na ako nabibigyan ng atensyon. Sige, diyan ka na lang sa langgam mo. Pabayaan mo na lang ako dito. Kasi di mo naman ako mahal. Hindi makapaniwalang nilingon niya si Clyde na nasa kanyang tabi. Para itong bata na nakanguso. Ang drama mo talaga? Sige na, magbihis ka na para makapasyal tayo. Kita niya ang malapad ng ngiti sa labi ni Clyde at mariin siyang hinalikan sa pisngi bago tumakbo sa kanilang kwarto. Magmula kasi na umamin siya sa lalaki, sa bahay na nila ito tumira. Wala namang problema yung sa kanya at isa pa, gusto rin talaga ng mga batang naroon si Clyde sa kanilang bahay. At tulad na napag-usapan, lumabas nga silang dalawa. Magkahawa kamay sila habang nasa mall. Clyde, ang ganda ng crib. Oo nga, bili na ba natin? Clyde, wala namang sanggol sa bahay, no? Oh, wala ba? Di gumawa tayo. Sundan na natin ang 3 nating anak. Matagal na rin naman nila yung request, di ba? Palusot ka pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Kahit na tumitingin lang sila, masaya siya dahil kasama niya ang lalaking mahal niya. Pinipilit siya ni Clyde na bumili ngunit ayaw niya. Aryan? Napalingon siya sa kanyang likuran at doon niya nakita si Helen, ang kaibigan niya nung koleyo na siyang nag-aya sa kanya na sumali sa fraternity. Helen! OMG! Kamusta ka na? Ang tagal na walang balita sa'yo matapos natin sumali sa fraternity ah. Naging usap-usapan ka pa? Ayos naman ako, Helen. Nga pala si Clyde, boyfriend ko. Another OMG! Kayo rin nagkatuluyan? Gulat na tanong ni Helen. Ha? Ano ba sinasabi mo, Helen? Ngayon lang naman kami nagkakilala ni Clyde. Nilingon niya si Clyde at pati ito nagtataka rin sa mga sinasabi ni Helen. Wala siyang idea sa kung anong sinasabi nito. Aryan, siyang Naputo lang sinasabi ni Helen nang biglang tumunog ang cellphone ni Clyde. Kita niya ang pagdidilim na mukha nito bago siya nilingon. I'm sorry, love. Kailangan kong bumalik ng presinto ngayon. May emergency at bigla ang operasyon. Ayaw ko sana iwan ka dito pero emergency talaga. Okay lang, Clyde. Naiintindihan ko. Sige na, umalis ka na. At ang palagi kong bilin sa'yo huwag mong kalimutan. Di ko nakakalimutan. Huwag akong uuwi sa inyo na may sugat. Napangiti siya at tinalikan siya ni Clyde sa labi bago nagmamadaling umalis. Agad din naman siyang nilingon ni Helen na nakangangalang sa kanilang dalawa. Hoy, ayos ka lang ba? Ba't kaya na reaksyon mo? Ay, destiny ba to? Wala ka ba talagang alam, Aryan? Ano ba kasi yun, Helen? Ngumiti si Helen at di sumagot. Basta na lang siya nitong hinila sa isang food court. Nag-order ito ng fries at drinks para sa kanilang dalawa. Kanina pa ako nagtataka, Helen, may problema ba? Ano meron sa amin ni Clyde? Grabe, naniniwala na talaga ako sa Destiny. Aryan, siyang naka one night stand po nung gabing sumali ka sa fraternity. Ano? Boyfriend ko ang pinaka-leader ng frat noon at kabilang din si Clyde sa may matataas na posisyon doon. Nang gabing sumali tayo, pinapili ka diba at mas pinili mo isang gabi kasama ang leader ng frat. Pero syempre, hindi ko naman papayagan ng boyfriend ko na makipag one night stand sa'yo
kaya si Clyde ang inutusan niya. Nakapiring ka, pinagamit naman nila si Clyde ng drugs, kaya wala itong maalala. Pero trust me, Aryan, si Clyde ang nakasama mo sa kwarto ng gabing yon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Isa lang ang ibig sabihin nito. Si Clyde ang ama ng mga anak niya. Masaya siya sa kung anong nalaman niya ngayon. Hindi siya galit dahil naiintindihan niya ang lahat. Tulad nga ng sinabi ni Helen, pinagamit ang drugs si Clyde kaya wala itong maalala. Si Clyde ang ama ng mga anak ko? Wait, anak? May anak ka na? Helen, nabuntis ako ng gabing yon. 3 pa nga eh. Hala? Seryoso ka, Aryan? Oo, Helen. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko ngayon. Kaya pala pareho sila ng allergies. Kaya pala kamukha niya ang mga anak ko. Kaya pala puro kalokohan ang ginagawa ng mga anak ko kasi loko-loko rin ang tatay nila. Hindi niya maiwasan na maiyak sa katotohanan. Ang tagal niyang hinanap ang ama ng mga anak niya. Yun pala nasa tabi niya lang ito. At di niya man lang alam. Galit ka ba kay Clyde, Aryan? No, hindi ako galit sa kanya. Masaya pa nga ako kasi sa wakas. Nahanap ko na rin ang ama ng mga anak ko. Isa pa mahal ko si Clyde. Maraming salamat sa iyo, Helen. Ngumiti si Helen at niyakap siya. 1 oras pa sila nagbonding hanggang sa nagpa siyang umuwi muna. Gusto niya sanang tawagan si Clyde para ipaalam dito ang kanyang nalaman, ngunit alam niyang abala ito sa operasyon. Mga anak, di ba gusto niyo makilala ang totoo niyong papa? Dati po yun, Mama, pero nandiyan naman na po si Papa Clyde eh. Sagot ni Storm. Mga anak, kasi si Clyde ang totoo niyong papa. Talaga po, Mama? Oo, anak, ngayon ko lang nalaman. Dahil sa isa kong kaibigan. Nasaan po si Papa, Mama? Gusto namin siya makita. Tagal na po namin hiniling na makita namin totoo naming papa eh. Tapos, kasama po pala namin siya. Saad ni Thunder. May operasyon kasi siya ngayon, anak. Hintayin na lang natin siya. Tumangutango ang kanyang mga anak. Maliit pa ang mga ito, ngunit agad naintindihan ang kanyang sinabi. At dahil doon, proud siya sa kanyang triplets. Lumipas ang buong maghapon, hindi pa rin nakakauwi si Clyde. Nag-alala na siya, at kung ano-anong negatibo ang pumasok sa isip niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, at nang tignan niya ito, halos mabitawan niya ang hawak. Nakapaloob kasi sa mensahe na nasa ospital si Clyde. Agad niyang binuhat si Storm. Hinawakan ang kamay ni Light. Nakakapit naman sa kanyang damit si Thunder. Mama, saan po tayo pupunta? Baka po biglang umuwi si Papa, tas di niya tayo madatnan sa bahay. Anak, nasa ospital ang Papa niyo. Kailangan natin siyang puntahan. Habang nasa biyahe, labis ang pag-aalala niya kay Clyde. Ilang minuto lang, agad din sila nakarating sa ospital. Miss, saan ang room ni General Clyde Soto? Room 181 po, ma'am. Sagot naman ng nurse. Agad siyang tumakbo papunta sa sinabing kwarto at nang makarating doon, nakita niya si Clyde. Nakabalot ang mukha nito at maraming benda sa katawan. Kakainis ka talaga, Clyde. Talagang pinangatawanan mo ang pagiging mommy mo? Ba't ganyan naman ang itsura mo? Sinabi ko na sa'yo huwag kang uuwi na puro sugat eh. Pero ano to, kulang na lang buong katawan mo nakabalot. Nakakainis ka, pero mahal kita. Please naman, Clyde, gumising ka na kaagad dyan. May gusto akong sabihin sa'yo eh. Nalaman ko kay Helen na ikaw ang ama ni na Thunderlight at Storm. Mahabang kwento pero totoo ang sinasabi ko. Ikaw ang ama nila. Anak mo sila, Clyde, kaya gumising ka na dyan, parang awa mo na. Gusto ko makausap ng mga anak mo. Huwag mo naman kaming iwan, oh. Ba't kasi ganyan ang lagay mo? Sobrang delikado ba ang operasyon nyo ngayon? Hindi ka man lang marunong umiwas sa bala? Kapag ikaw namatay, papatayin ulit kita. Gising na, please. I love you so much. Umiiyak siya habang nasa tabi ni Clyde. Pati ang mga anak niya umiiyak na rin. Love? Nanlaki ang kanyang mga mata at nilingon ang taong nakahiga sa hospital bed. Clyde, gising ka na? Tatawag ba ako ng doktor? Anong gusto mo? Tubig? Pagkain? Ha? Sabihin mo sa akin. Love, andito ako sa likod mo. Saad ng lalaki. Kumunot ang kanyang noo at lumingon sa kanyang likuran. At doon nakita niya si Clyde na may benda sa ulo at nakangisi sa kanya. Muli niyang nilingon ang lalaki na kahiga sa hospital bed.
Teka, hindi ikaw to? Hindi. Bakit? Gusto mo bang maging ganyan ang kalagayan ko? Tanong ni Clyde sa kanya. Nakaramdam na lang ulit siya ng pagpatak ng luha at tumakbo sa direksyon ni Clyde. Niyakap niya ang lalaki. Tahan na, mahal ko. Nakakainis ka talaga. Akala ko ikaw yung nakahiga sa hospital bed eh. Love, room 181 ang room ko. Nasa 182 ka pumasok. Ramdam niya ang pagpula ng kanyang pisngi sa sinabi ni Clyde. Hindi niya naman kasi alam na maling kwarto pala ang kanyang napasukan. Narinig mo ba yung sinabi ko kanina? Yes, narinig ko lahat. Ako ang ama ng mga bata, di ba? Oo. I'm sorry, love. Sana inalam ko kung ano nangyari sa'yo nun. Pero nakadrugs ka at walang maalala. Hindi mo yun kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Aryan, pagkatapos na nangyari sa atin nun, palagi ako may napapanaginipan na babae. Akala ko hallucinations lang. Pero hindi pala. Mama, tama na po muna ang dramahan nyo. Gusto muna naming mayakap si Papa. Ang tagal po kaya namin siyang hiniling. Ngayon nandito na siya. May totoong Papa na kami. May pagmamayabang na rin ako kay Pedring na Papa. Babawian ko talaga siya pag nakita ulit kami. Papa ko, gwapo at mabango, tas Papa niya, bungi at pangit. Mahina siyang napatawa at pinakawalan si Clyde. Agad din naman itong sinugod ng yakap ng tatlong bata. Pasensya na kayo kung ngayon lang si Papa ha. Dapat noon palang hinanap ko na kayo. Hindi sana kayo lumaki ng walang ama. Okay lang po yun, Papa. Ang astig nga po kasi pulis pala Papa namin. Hindi na ako mawawala sa inyo. Palagi ako nasa tabi nyo at para magawa ko yun, dapat napakasalan ko ang mama nyo. Nanlaki ang mga mata ng mga bata nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Clyde. Mas nagulat naman siya. May dinukot ito sa bulsa at doon niya nakita ang maliit na box. Aryan Mendoza, alam kong saglit pa lang tayo nagkakakilala. Pero alam ko ikaw na ang babaeng gusto ko makasama sa buong buhay ko. Ang sing-sing na to, ang simbolo ng pagnanais ko sa'yo. Hayaan mong iparamdam ko sa mga anak natin ang kumpletong pamilya. Babawi ako sa inyo. Babawiin ko ang mga taon na nasayang ng pamilya natin. Mahal na mahal kita, Aryan. Ninakaw mo ang puso ko, kaya dapat lang na maikulong kita sa bisig ko habang buhay. Aryan, will you marry me? Dahan-dahan siyang tumango. Mahal niya si Clyde at hindi na yun magbabago pa. Isinuot ni Clyde ang sing-sing sa kanya bago siya hinalikan sa labi. Gusto niyang matawa dahil talagang sa kwarto pa ng kapwa nito pulis nagpropose si Clyde, pero wala siyang pakialam doon. Ang importante, ikakasal na silang dalawa. 2 taon ang lumipas nang magpakasal si Clyde at Aryan. Masaya si Clyde sa kung ano ang naranasan niya ngayon. Hindi niya inaakala na magiging ganito ang buhay niya. Akala niya kasi mag-isa na lang siyang tatanda. Wala kasi siyang interes sa babae. Kaya nga sinasabihan siya ng ibang pulis na baka bading siya. Ngunit nang makita niya si Aryan sa bar, parang nakita niya ang hinahanap niyang babae. At ang babaeng gusto niya makasama sa buong buhay niya. Papa, hindi pa po ba tayo uuwi? Miss ko na po si Mama. Saad ni Storm. Saglit lang, baby girl. May kailangan lang ako asikasuhin dito sa presinto. Bantayan mo muna si Dark. Kasama niya ang kanyang mga anak na pumunta sa presinto dahil may mahalagang lakad ang asawa niyang si Aryan. At kung sino si Dark, yun ang bunso nilang anak. 1 taon na ito. Agad din kasi silang nagpakasal matapos niya mag-propose. Cute talaga ni Dark, Papa. Mana sa kapugian ko. Loh, magkakamukha kaya tayo nila, Papa. Asa ka, Light? Si Papa ang kamukha ni Dark. Sabat ni Thunder. Napatawa siya at pinagpatuloy ang ginagawa. May kailangan siyang pirmahan sa presinto at agad din naman siyang babalik sa kanyang bahay. Day off ng mga katulong kaya sinama niya ang mga anak nila. Nang matapos sa ginagawa, agad niyang binuhat si Dark. Tumawa naman nito at hindi niya naiwasan na halikan sa pisngi ang anak. Cute mo talaga? Nagpaalam na siya sa ibang pulis at agad na umuwi. Nadatnan niya sa bahay nila si Aryan na hinihilot ang noo nito. Nagpatayo ng sariling coffee shop ang kanyang asawa kaya ito naging abala. Ngunit sinisiguro naman na asawa niya na may oras pa rin to sa kanila. Hi, love. Bati nito. Nakabalik na kami.
Saad naman niya. Napangiti si Arian at hinalikan sila kasama ang mga anak. Ang mga bata naman, nasa sahig na dumiretso. Ibinaba niya rin kasi si Dark. May carpet naman kaya hindi madudumihan ang mga anak niya. Love, masaya ka ba ngayon? Tanong niya kay Arian habang pinagmamasdan nila ang mga anak na naglalaro. Sobrang saya ko, love. Maraming salamat kasi binago mo ako. Noon, isa lang ako mandurukot pero ngayon coffee shop owner na ako. Salamat kasi tinanggap mo ako. Kahit na alam mong salot ako sa lipunan dati. Love, alam mo bang pinakaayaw ko na kriminal ay mandurukot o magdanakaw? Ang nasa isip ko, dapat kinukulong ang mga mandurukot kasi ayaw ko talaga sa kanila. Pero ikaw, hindi lang wallet ko ang ninakaw mo, pati na rin puso ko. Corny mo talaga, Mr. Soto, no? Pasalamat ka, mahal kita. Nagsasabi lang ako ng totoo, Mrs. Soto. At mahal din kita. Ngumiti siya bago hinalikan ang noon ng asawa. Kumpleto na talaga siya at wala nang mahihiling pa. Delikado ang trabaho niya bilang pulis. Ngunit sa bawat operasyon na ginagawa niya, sinisiguro niyang uuwi siya ng buhay sa pamilya niya. Palagi siyang masaya sa tuwing uuwi dahil alam niyang may pamilya siyang uuwian. Ang pamilya na kanya nang naging tahanan. Ang pamilya niya naging buhay niya na. Mahal niya ang trabaho niya. Pero mas mahal niya ang kanyang pamilya. Alam niyang simula pa lang ito ng panibagong kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa, pero sisiguraduhin niyang hindi ito mawawasak ng kahit na sino. The End.